Hi B! Welcome back to my YouTube channel. Kung isa kang self-employed individual na nagbabalak pa lang or nag-a-apply na ng Schengen visit visa or tourist visa or type C visa na short stay lang, kahit sa Schengen na country pa yan, especially kung France, kasi France yung in-applyan ko, please watch this video, baka makatulong to sa'yo. So, ano ba muna yung short stay visa? So, ito yung mga magbabakasyon or nag-a-apply ng visa na less than 90 days. More than 90 days is long stay na yon. Ibang klase na yon or ibang type na yon ng visa kung hindi man ako nagkakamali. Short background about me kasi case-to-case basis naman to. Depende talaga sa situation mo kung ano ba yung trabaho mo ngayon, kung unemployed ka man, self-employed ka man, or employed ka, iba-iba yung requirement na nire-require ng embassy regarding kung anong background ng meron ka. So, ang background ko is self-employed nga ako na individual. Registered ako sa BIR as self-employed. Freelance digital content creator po ako. And full-time yon. Tapos, nag-affiliate din ako sa TikTok and other platforms. Like sa Instagram naman is nag-endorse ako ng mga products. Brand ambassador din po ako. So, nakadepende talaga yan sa situation nyo. Short story lang about sa background ko. Kasi second application ko na to, yung una is na-deny. Parehas tong sponsor, pero yung una, ang sponsor ko was yung dad ko. Pero na-deny pa din nga. And nagpatulong ako sa agency, meaning nagbayad ako ng agency para i-assist nila ako at i-guide nila ako. Pero ayun, hindi pa rin ako na-approve kasi may mga lacking documents siguro ko na hindi ko nga na-provide during nung first application ko. Second application ko, naging sponsor ko na was yung partner ko, yung boyfriend ko na nakatira sa Schengen country. Bakit nga ba mas pinili ko mag-sponsored visa instead of self-funded? Sabi kasi ng mga mas nakakaalam at naka-experience na, mas magiging effective daw or mas magkakaroon ng malaking chance na ma-approve ka kapag sponsored visa ka. Kasi ang self-employed, di ba, hindi tayo stable job, paiba-iba yung income natin and nakadepende sa projects and contracts yung mga income natin. Proceed na tayo sa mga requirements na pinasa ko. Ang dami. So, ito yon. Kung nakaka-relate kayo sa background ko at sa story ko, baka makatulong to sa inyong video na to. I-explain ko sa inyo yung mga mandatory dito at saka yung mga dinagdag lang namin, supporting document, para mas maging matibay yung application. So, ito na yung mga list of requirements ng second time application ko na na-approve. So, baka makatulong to sa inyo. Ilalagay ko dito isa-isa at i-explain ko. Number 1 is application appointment letter confirmation. So, ito yung confirmation letter na nagbayad kayo, na meron kayong appointment or slot, magpapareserve kayo ng slot na mag-a-apply kayo ng visa sa VFS Center. Kasi hindi na po tumatanggap ang mga embassy ng Schengen countries na direct application. Yun yung pagkakaalam ko. Kailangan nyo munang dumaan sa VFS, tapos yung VFS Center, sila yung magbibigay ng documents nyo sa embassy na. Nasa 2,000 plus pesos po yung binayad ko para lang makapagpa-reserve ako ng appointment sa VFS. And suggest ko sa inyo or advice ko sa inyo, magpa-reserve na kayo ahead of time kasi pahirapan po talaga makakuha ng appointment sa VFS dahil ang dami pong nag-a-apply ng visa ngayon. So, next is visa application form. So, dito yung mga details nyo, personal details nyo. Ito yung form na fill upan nyo once na magkaroon na kayo ng appointment sa VFS. So, ito yung pipirmahan nyo sa last page. Nandito na lahat ng details ng application nyo ng visa. And, kailangan nyo din ng passport size picture na i-attach nyo doon sa visa application form nyo. Lahat po ng nabanggit ko is mandatory yun, requirement talaga. Kailangan nyo talaga i-provide yon. Next naman is cover letter. So, ano ba tong cover letter? Itong cover letter B is, dito nyo ilalagay lahat ng reason or purpose nyo sa pagpunta sa country na pupuntahan nyo. Or bakit kayo nag-a-apply ng visa. Dito nyo i-convince yung consul or yung mag-a-approve ng visa nyo kung ano ba, deserving ba talaga kayo, bakit nyo deserve yung visa na to. Ito kayo magdadrama, pero kailangan maging concise kayo, straight to the point. Huwag nyo masyadong haba-habaan naman, yung tipong 5 pages na. Kung kaya nyo gawing 3 pages lang, 2 pages lang, gora, mas better yun, para hindi sila tama din magbasa.
Pwede nyo ilagay dito yung pinaka-reason. For example, i-visit nyo yung jowa nyo, yung kapatid nyo, yung nanay nyo. Ano ba trabaho mo? Ano ba trabaho ng nanay mo? Yung pupuntahan mo doon, yung i-visit mo. Ano ba yung source of income nga? Ano ba yung situation nyo, ano yung mga pwede mong i-provide para bumalik ka sa Pilipinas, papatunayan mo lang na babalik ka talaga ng Pilipinas at hindi ka mag-overstay doon. Next is original passport. So, mandatory po talaga to. Ipapasa nyo yung pinaka-passport nyo during application nyo ng visa. Pero ibabalik din naman nila yan sa inyo after ng application or result na. Tapos, dapat, kapag short stay ang ina-applyan nyo, dapat valid pa rin yan ng at least 3 months. Hindi siya mag-expire within 3 months na pag-a-apply nyo ng visa. Kung tama man ako, or 6 months. Mga ganon. Tapos, next naman ay photocopy ng bio page and last page. Kasi kukunin nila yan yung photocopy ng bio page ng passport nyo and yung last page, yung information. Yung iba, hindi na sinasama yung last page. Pero, mas effective siguro kung isama nyo na yung last page. Next naman, copy of my old passport bio page. So, kung meron kayong mga passport na before na nag-expire na, isama nyo pa rin yung photocopy. Pero, no need na ibigay yung passport kung wala naman kayong masyadong travels. Ako, may mga travels ako, pero Asian countries. Pag ganun, hindi naman na nila kinukuha. Siguro pag Japan, yung pinuntahan nyo, US, mga ganyang country, kukunin nila yung old passport. Tapos, ipo-photocopy nyo din pala yung mga previous travel stamps nyo nga, yung mga napuntahan nyo ng country. Photocopy nyo lang yon. Tapos, next naman, mandatory pa din to, round trip ticket. So, hindi naman ibig sabihin is magbubook na kayo right away ng ticket nyo papunta ng destination na gusto nyong puntahan sa Schengen country. Ang kailangan lang is reserved ticket or tinatawag nating dummy ticket. Magpapa-reserve lang kayo. Meaning, ito yung mga tickets na pwedeng i-cancel kung ma-deny man yung visa nyo. So, naiba ako ng background kasi isisingit ko na lang to. Nakalimutan kong banggitin tong mga to nung gumagawa ko ng video. I-print nyo din yung receipt nyo or yung 2C2P na tinatawag. Katunayan na nagbayad kayo sa VFS appointment nyo. Next is yung travel itinerary. Ito yung day-to-day plan nyo or itinerary nyo. Kung wari, nag-apply kayo for 30 days and na-explain nyo doon sa travel itinerary nyo yung agendas nyo or yung mga places na gusto nyong i-visit during sa 30 days na stay nyo na yon. Isasama nyo din yung departure nyo from Philippines and arrival nyo sa airport ng France or kung saan mang Schengen country yan. Ilalagay nyo na rin doon yung departure nyo sa Schengen country na pinuntahan nyo and yung arrival nyo sa Philippines. Next is mandatory pa din travel insurance. So, kahit saan namang agency or bank or anumang mga center is pwede kayong mag-apply. Mag-research na lang kayo ng pwedeng makuhaan or ma-applyan ng travel insurance. Yung sa akin ay Pioneer. Sa agency lang ako nag-apply. Syempre may patong na sila. Pero doon na tayo kasi may ayokong ma-hassle. So doon na tayo sa less hassle. Next naman is mandatory pa din po yung hotel reservations nyo. Kailangan yan, kung meron man, kailangan yan i-provide. Okay, yung copy ng hotel reservation. Kasi kami, meron kaming hotel reservation sa Paris naman. So, pin-provide namin yan. Copy of birth certificate from PSA. So, if-photocopy nyo lang, hindi ibig sabihin, ipapasa nyo yung original. Yung photocopy lang. Kailangan from PSA. Next is mandatory pa din po ito, pero manggagaling na to sa mismong sponsor nyo. First is attestation de accueil. So, ilalagay ko na yan dito kung ano ba yan, ano ba spelling yan, kung paano ba siyang kukunin ng sponsor nyo. So, pupunta lang siya sa mayor's office, may bayad po ito, nasa 30 euros ata, kung hindi man ako nagkakamali. At magdadala lang siya ng mga specific documents na i-require ng mayor's office para mabigyan kayo ng attestation na to. And makukuha niya to kung saan siya nakatira, kung saan siya naka-reside. Next naman, sponsorship letter. Printed to. Kailangan original na pirmado ng sponsor nyo. Kailangan original na may pirma niya. Okay? Meron tong standard format na pwede nyong makita. May sample tayo sa Schengen country or area website. Ilalagay ko na lang sa description para mas madali nyong mahanap.
Actually, kompleto na sila doon, yung mga requirements. Pero itong video na to, as guide na lang to sa inyo. Next is Sponsor's Letter of Invitation. Meron din sample format na nakalagay sa website nila. So, i-check nyo na lang din. Provide din pala kami ng invitation letter galing sa father ng sponsor ko or ng partner ko. Pero handwritten in French to. Kasi nga wala na kaming time nun. Plus, hindi na masyadong techy yung dad niya kasi medyo may edad na nga. Pero tinanggap pa rin to ng embassy and feeling ko mas naging effective yon kasi original copy talaga as in handwritten tapos in French pa. Parang naging support lang to para mas mapatibay yung application namin na talagang tinatanggap at sumusupport yung parent niya sa pagpunta ko doon or sa pag-visit ko doon. Next is copy of sponsor's passport. So kahit scan copy lang to, okay lang. Yung pinaka-bio page lang. I-print nyo lang yun, okay na yun. Copy of sponsor's ID, kahit anong ID. Mandatory pa din po ito Kahit anong ID, siguro national ID, hindi ko alam. Residency ID, ayan, pwede yan. Driver's license ID, pwede din yan. Kahit alin doon. Next is copy of sponsor's father ID. Since nag-provide kami ng invitation letter galing sa father niya, nag-provide na rin kami ng ID ng father niya para katunayan lang na totoong tao yung tatay niya talaga or totoong tao talaga tong gumawa ng letter na to. Next is copy of sponsor's Philippine entry stamp. So, Philippine entry stamp. Copy lang. As in, yung scan copy, ipiprint lang, okay na yan. Bakit ba kailangan or mandatory tong Philippine entry stamp? Hindi naman siya totally requirement or mandatory. Kasi, katunayan lang to, parang supporting lang to na talagang nagkita kayo in person. Talagang magkarelasyon kayo. Isa to sa mga supporting documents na magpapatunay na magkarelasyon talaga kayo na sinadya ka niya sa Pilipinas. Pero kung hindi man kayo dito sa Pilipinas nagkita, sabihin natin sa ibang bansa, at least ipakita nyo, patunayan nyo na nakapagkita na kayo sa bansang yon, yung travel stamp nyo doon, i-photocopy nyo. Magmamatch naman yun sa mga photocopy ng travel stamp mo sa passport mo and sa passport niya. Next is bank statement naman po ng inyong sponsor for at least 6 months and kailangan po yung pinaka-latest. Ang ginawa namin ng partner ko, sinend lang niya sa akin through email ang bank statement niya, tapos pinread out ko lang yun, naka-PDF file na siya. The next is payslip naman po ng sponsor nyo for at least 3 to 6 months. Mas maganda kung 6 months and dapat yung latest din ang ma-provide nyo. Last 2 na po ito ng pinasa namin from sponsor naman. So, yung proof of home, kailangan din yan. Katunayan na nakatira talaga siya sa ina-applyan yung Schengen country. For example, yung land title na nakapangalan sa kanya, katunayan na nakapangalan talaga sa kanya, yung tinitirahan niya sa Schengen country na yon. Pwede rin naman kung naka-apartment siya, yung kontrata na nakapangalan talaga under his name or her name. Ganon. Lastly, na kakailanganin nyo or pinrovide namin sa embassy, hindi naman to mandatory pero feeling namin nakatulong talaga to as support sa application namin. Ang income tax niya na latest, which is last year. So, binigay namin tong income tax, yung copy lang, tapos, katunayan to na nagbabayad siya, mabuting mamamayan siya sa bansa niya. Ang dami, diba? Ang daming pinaprovide. So, ito, mandatory pa din to. Parang proof of funds lang to ng trabaho nyo. Paano nyo mapapatunayan na kumikita talaga kayo or ano ba yung babalikan nyo sa Pilipinas. Proof of funds, kailangan meron kayong bank certificate and bank statement for 6 months. So, i-request nyo to sa mga bangko nyo. Next naman is latest payslip for 3 months. Kung self-employed kayo, at least yung yung pinaka-copy, screenshot nyo lang yung copy na nakakatanggap kayo ng bayad sa mga projects na meron kayo. Tapos next, kung self-employed nga, 'di ba, by contracts tayo or by project tayo, isi-screenshot nyo lang, ipoprovide nyo lang. Lalo na yung mga recent, yung mga active pa, yun yung i-provide nyo. For example, ako, work contract, may contract ako na ongoing pa, so nakatulong yun. Pinrovide ko yun. Next is, nag-request ako sa client ko ng certificate of employment. Pero hindi na to required kung hindi naman kayo employed Kung self-employed kayo, hindi na to requirement. Pero nagdagdag lang ako ng certificate of employment. Since mabait naman yung CEO na client ko nga, nagbigay siya, tinulungan niya ako. Next is no objection letter. Ito, required to.
So, kailangan nyo talaga itong hingin. Pero, ang tawag naman nito kapag employed kayo, leave of absence. Pero, kung self-employed kayo, no objection letter. So, i-search nyo na lang sa Google, lilitaw naman doon kung ano ba itsura niyan, at may format naman doon. Next is proof of work na with pictures doon sa client ko nga. So, brand ambassador din kasi ako, as mentioned ko, 'di ba? And ngayon, nagpo-promote ako ng mga products. So, nag-provide ako ng pictures. Tapos, nilagyan ko na lang ng mga captions kung ano ba yung event na pinuntahan ko na yun. May pictures ako with the CEO. Ayun. Parang nakatulong din to para patunayan na ito talaga yung trabaho ko. Next is the DTI registration. So, mandatory din to kung may business ka. Kasi ako, kino-consider ko na business to eh. Kahit sabihin mo self-employed ako. Parang business na rin to kasi may mga transactions ako. Pero ang pinaka product ko is yung sarili ko, 'di ba? Parang ganun, ang minamarket ko is sarili ko. Ganun kasi nagpo-promote nga ako ng mga brands and products. 'Yun, sinamahan ko din ng OR, parang supporting lang to na talagang binayaran ko at may receipt ako ng DTI ko. Next is latest ITR. So, kailangan din to. Exempted ako actually last year kasi hindi pa ako lumagpas ng 250,000 ang income ko last year. Explain nyo lang sa cover letter. Ayun, isa yun sa mga tulong ng cover letter. Ma-explain nyo doon yung mga reason. Kung hindi kayo makakapag-provide ng ITR, i-explain nyo sa cover letter nyo. Sabihin nyo hindi kayo nakakuha ng ITR kasi less than 250,000 ang income nyo for that year. So, bakit ako nakakuha kahit exempted ako? Kasi nakaregister na nga ako sa DTI at saka sa BIR. Meron akong COR, which is, babanggitin ko yan mamaya. And nakakuha ako at kayo din naman eh, pwede kayong kumuha kahit exempted kayo. Kaso nga lang, zero balance kayo doon. Ako, in-explain ko pa rin sa cover letter ko na exempted ako, kaya zero balance yung ITR ko. Pero at least nakapag-provide pa din ako ng nire-require nila, diba? In-explain ko na lang sa cover letter ko yung reason. Next is, yun nga, yung COR ko, Certificate of Registration as Freelancer in BIR. Copy lang, hindi kailangan yung, etong mga sinabi ko, DTI, ITR, COR, mga copy lang to. I-photocopy nyo lang, hindi kailangan ipasa yung original. Kasi sa inyo yan eh, kailangan nyo yan. Ayan, okay? Next is copy of vaccination card. Supporting lang din to, since nagkaroon nga ng, alam nyo na, ng pandemic, kinailangan to before, diba? At least ngayon, ipin-provide ko pa din kasi meron naman na ako. Tsaka mas makakatulong siya sa application nyo. Next is proof of relationship with sponsor. Ito mandatory to, kailangan nyo to i-provide. Gumawa lang kayo ng parang collage sa Word. Lagyan nyo yung mga pictures nyo together ng partner nyo, kayo, magkasama kayo. Patunayan nyo lang na kung gaano ka-strong yung relationship nyo. Isama nyo na din yung screenshots ng mga conversation nyo kahit noon-noon pa yan. Mag-screenshot kayo ng at least 2 from the time na nagkakilala kayo, saan kayo nagkakilala, paano kayo nag-uusap. Bahala kayo. Ilagay nyo na lahat dito. And call logs. Naglagay din ako ng call logs, mga video calls namin. Katunayan nagvi-video call talaga kami kahit hindi kami magkasama, magkalayo kami. Ganon. Tapos, next is supporting na to. Ito mga i-mention ko, mga supporting documents na po ito. Copy of PSA birth certificate of my parents. Wala po kasi akong ari-arian, wala akong land title, wala akong sasakyan, wala akong mapaprovide na ganito. Ang tanging strong ties ko is yung pamilya ko. So, nag-provide ako ng PSA. Copy lang to ha, hindi yung original. Copy of PSA birth certificate ng parents ko. And senior citizen na kasi sila, kaya mas napatibay, 'di ba? Ang strong tie ko kasi matanda na sila. Next is, yung brother ko kasi is may sakit, so pinrovide ko yung PWD and PhilHealth ID niya with his medical records. Photocopy lang din lahat to. So, nakatulong din to. Ibig sabihin, babalikan ko talaga sila kasi bukod sa senior na nga yung parents ko, may kapatid pa akong may sakit. Next is barangay certificate. Original copy na yung pinasa ko kasi hindi ko naman na siya magagamit sa ibang bagay, di ba? And supporting lang din to. Sun Life Insurance Certificate. Since wala akong SSS contribution, yun kasi yung nire-require nila. Pero hindi naman siya mandatory.
ito na lang pinrovide ko since meron ako. Nag-request ako sa Sun Life. May contribution kasi ako doon. Although meron akong contribution dati sa SSS, sobrang outdated na kasi siya. Nung employed pa ako, meron ako. Pero hindi na siya magiging valid, I think. So, ito na lang yung pinrovide ko. At pumwede naman, di ba? Na-approve nga ako eh. Next is Globe Billing Statement under my name. So, since meron akong wifi na binabayaran na nakapangalan sa akin, kung may mga billings kayo na like Meralco na nakapangalan sa inyo, makakatulong yan. At least 3 months na at least 3 months na billing na nakatunayan nagbabayad kayo at nakapangalan sa inyo. Ayan, pwede nyo i-provide. Ayun lang. Na nga po lahat ng requirements. Sana makatulong sa inyo itong video na to. Kung katulad ko kayo ng background, malaking chance ang ma-approve kayo. Basta sundan nyo lang yung mga pinasa kong documents. Pero case-to-case basis pa rin. Kung medyo malayo yung situation nyo sa akin, medyo mahirap yon. Kasi iba yan eh. Kung employed kayo, tapos unemployed kayo, ibang case po yan. May mga ibang pwedeng supporting documents kayo na ipasa or requirements na pwede kayong ipasa. Magkakaiba po talaga. Pero kung self-employed kayo, malaking tulong tong video na to. And kung may iba pa po kayong question, huwag kayong mahiyang magtanong. Mag-comment lang po kayo. Ayun lang. Sobrang thank you po sa mga nagtapos ng video. At sana ma-approve din po kayo. Ayun lang. Thank you!